Number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Yes, yo. Happy Monday, everybody. Today is Monday, 1:29 on the clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, thank you. Live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Cara. That's DJ Space K-A-R-A. Sino ba ang mga nakamiss sa akin dyan? Matagal-tagal din po akong nawala. Mga 4 days ika nga kasi mula nung Thursday wala tayo, diba? So eto, nagbabalik na po ako pero hindi stronger. Hindi rin naman weaker. Getting better. Ayan. Diba? So, happy Monday, everybody. Kaway-kaway po sa lahat ng mga may sipon, may pinagdadaan ng sakit. Diba? Usong-uso daw po kasi talaga yan. Sa mga nahawa lang. Ayan. Sa mga bumigay ang katawan dahil over fatigue, nako, ingatan niyo yung katawan niyo kasi isa lang yan. Diba? Ipahinga niyo ng husto kapag may chance kayong makahanap o, diba? Makasingit ng pahinga. Kailangan niyo yan. Diba? But anyways, happy Monday everybody. October 23 sa lahat na may mga celebration today. Na Lunes. Kumusta naman? Lunes, tamad ka na naman. O kaya naman Lunes, iniisip mong umabsent, yung totoo. Wag na, bukas na lang. Charot. Diba? Kadalasan pag Lunes, dun tinatamad eh. Siguro kasing energy ng katawan mo nanggagaling pa dun sa weekend. Yung Saturday, Sunday na gusto mong humilata, manood-nood. Dun pa nanggagaling. So, kumbaga parang sa diesel, diba? Kailangan painitin muna. So, kaya maraming pumapasok ng Monday na parang hindi pa sila alive na alive. Pero di bale, bukas alive na alive ka na niyan for sure. Kasi mamaya, tambak ang ipapagawa sa'yo. Ay, nako talaga. But anyways, happy Monday everyone. Lagi ko nga sinasabi, alagaan ang ating katawan. At ito na nga ang paalala ko lagi. Kailangan natin ng food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Dapat mag-MX3 capsules po tayo. Ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients. Ito po ay mga antioxidants at anti-inflammatory properties. Dumaan din po sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist and microbiologist. Umani rin po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa mga katanungan, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. Anyways, nako, wag na natin patagalin. Ang inaabangan ng lahat, na i-like and share mo na ba ang ating live ngayon sa mga nakikinig sa bahay at sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Ayan, hello po sa inyong lahat. Drive safely. At syempre habang nag-drive ka, makinig ka sa ating story ngayon. At doon sa mga hindi naman nag-drive, puntahan na sa cellphone mo. Hanapin mo na sa Facebook yung ating live ngayon. Again, Energy FM 106.7. At hello pala sa lahat ng mga nanonood din all over the world sa ating live ngayon. Kumusta po kayong lahat? I would like to thank also ang aking damit. Sponsored yan. Syempre, di ba? Nakatanggap na naman tayo ng mga damit kaya masaya. Watching from Riyadh, hi kay Almir. At sa ang sulok ng Daco from Boracay, Aklan. Oy, mga kababayan ko dyan, kay Rostom Caniete. Taga dyan po kasi ako sa Boracay tsaka sa Batangas. Ayan, uso daw po talaga ang trangkaso. Oo nga, kaya kailangan yung magpagaling at kailangan drink more water. Happy Monday from Dubai, sabi naman ni Maricel Velasco. Ay, konting linggo na lang Kasi patapos ng October, di ba? After nito, November na. Tas long weekend, di ba? Magla-long weekend muna. And then after long weekend, kita-kits tayo dyan sa Dubai. Oo.
O diba, ganun talaga. Sana pag alis ko ng Dubai, wala na tong slip disc ko sa likod. Hindi na ako ululugo-lugo maglakad. Mahirap naman kasi talaga, di ba? Pag may dinaramdam campaign tapos nasa bakasyon ka. Kaya magpalakas kayo kasi malapit na po ang long weekend, ha? Sinasabi ko sa inyo, palakas kayo. Alright. O siya, eto na. Ito na ang ating story for today. Excited ka na ba? Kasi ako, game na ako. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kapag nasa isang matagal na relasyon ka na, iniisip mo na yung future nyo together. Paano nga ba kayo mag-end up together? At iniisip mo na, ano kaya ang magiging future ko kasama ng taong ito? Pero syempre sa lahat ng relasyon na matatagal na, normal naman na kung minsan dumadaan sa problema, or kung minsan nga dumadaan pa sa breakup. Ito ang story ni Ivy. Nakilala daw niya ang lalaking ito sa probinsya ng nanay niya way back 2015. And she was 18 years old at that time. College. Naging magkaibigan sila at eventually naging mag-boyfriend-girlfriend. At tumagal naman ang kanilang relasyon for 5 years. Okay naman ang relasyon nila. Legal sila on both sides. At lagi silang nagde-date every Sunday para makatakas sa stress sa school. Pumupunta sa mga lugar na magaganda, nanonood ng sunset at marami pang iba. Hanggang sa tumagal ang takbo ng kanilang relasyon ng okay naman. Pero bumitaw si Ivy. Sa pagbitaw niya, lumipas ang ilang mga buwan. At nagulat na lang siya na ikakasal na pala yung ex-boyfriend niya. Napaisip tuloy siya. Tama nga kaya yung ginawa ko, parang mali yata. Bakit ang bilis ng mga pangyayari samantalang kami 5 years? Hanggang sa naimbitahan siya sa kasal ng kanyang boyfriend. Deep inside, nasasaktan pa rin pala siya. At narealize niyang, sana pala hindi na lang ako bumitaw. Pero dahil okay na ang lahat, kailangan niyang tanggapin. At nag-decide siya na baka makatulong kung haharapin ko yung pain at haharapin ko yung katotohanan na hindi kami magkakabalikan, kaya kailangan kong pumunta ng kasal niya. And from there, marami siyang naramdaman. Lalo na sakit habang nakikita niyang kinakasal sa iba ang kanyang naging boyfriend before. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara. I think it's time to share my story. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ivy. I met this guy sa probinsya ng mama ko way back 2015. I was 18 years old that time at dun din po ako nag-aaral ng college. Naging mag-friends kami agad dun kasi magkapit-bahay lang naman po kami at may tindahan sila, kaya araw-araw naman po kami nagkikita. At sa mga araw po na yun, hindi ko po maitatanggi na ako ang unang na-fall sa kanya. Pogi po siya, mabait, matangkad, at palangiti. Kaya bumigay rin po ako agad. We continued being friends until 2017. And that time, February 14, ay tinanong niya ako kung pwede raw po siyang maligaw. At syempre, nagsabi naman po ako ng oo. After 2 months ng paniligaw, hindi ko na pinatagal at sinagot ko rin po siya agad. Legal kami both sides, kaya tuwing may gala or vacation, ay hindi kami mawawala sa mga ganap namin sa buhay. Same school po kami noon, DJ Kara,
at palagi po kaming sabay kumakain. Nagdi-date kami tuwing linggo para makatakas sa stress sa school. Kakain po kami sa overlooking at manonood ng sunset. Masasabi kong ang ganda ng love story namin. And then 2018 was the most memorable year for the two of us. Hindi pa kami gaanong busy noon kaya nakakapag-unwind pa rin kaming dalawa. Ang dami nangyaring maganda noong taon na yun. And then year 2019, ay graduate na po kami. And nag-celebrate kami ng buong pamilya namin. At ang saya-saya dahil tanggap nila ako at ganun rin ang pamilya ko. Para ka na nalang anak kung ituturing kanina mama at papa. Years have passed. Ganun pa rin yung cycle ng love story namin. But then, nung nagkatrabaho kami, hindi na kami gaanong nagkikita. I know this is common and madalas naman talagang mangyari yun. So sobrang busy namin, hindi na kami makapag-update sa isa't isa. Tapos mabait pa yung pandemic. After 5 months na ganun yung ganap namin, feeling ko, kailangan na namin tapusin yung relasyon na mayroon kami. Kasi ang hirap namang ipilit yung isang bagay na nahihirapan kami, lalo na't hindi kami nagkikita at nagkakasama. Fast forward November 2022, ay nag-break na kami. Kahit masakit ay pinilit ko pa rin maging matibay at pinipigilan kong alalahanin yung mga memories na meron kaming dalawa. Kaya after nun, nagbakasyon ako sa Cebu for 2 months para makalimot DJ Kara. Wala na kaming contact para sa isa't isa. Pero dahil kaibigan ko yung ate niya, ay kahit papano ay nagkakaroon po ako ng update sa kanya. After ng ilang months, ay masasabi kong 50-50 pa rin yung nararamdaman ko. After 7 months of breakup, nagka-girlfriend siya ng bago. At nung mga time na yun ay ilang buwan na rin akong nakabalik sa Manila. Sa sobrang bilis ng panahon, DJ Kara, ay hindi ko na malayan na aabot sa ganito ang lahat. Sobrang sakit nung malaman ko na magpapakasal na siya sa GF niya. Last month, I received an invitation from him. Kinasal sila this month, first week of October. Umattend ako kasi alam kong makakatulong to sa pagka-recover ko. Kasi alam kong hindi na pwedeng maging kami at alam kong kasal na siya. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako iiyak. Pero as expected, umiyak ako, DJ Kara. Umiyak ako kasi minsan na naming pinangharap na ikasal sa simbahan. Pero iba pala ang kasama niyang tumupad ng pangharap na yun. Habang nangangako sila sa altar, sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao, ay naluluha ako. Kasi ini-imagine ko na sana ako yun. Sana ako yung ikakasal na yun. Kung hindi sana kami naghiwalay, ay ako ang nasa posisyon na yun. Ang sakit-sakit pala na yung taong nakasama mo at minahal mo sa loob ng mahabang panahon ay ikakasal na siya sa iba. Pero DJ Kara, in that 5 years of our relationship, I am so grateful kasi siya yung nakasama ko noon. Pinaranas niya sa akin kung gaano kasarap magmahal at mabuhay. Pero ngayon, hindi ko masabi kung hanggang kailan ko papalayain ang sarili ko mula sa kanya, DJ Kara. Ano po ba ang una kong gagawin para magsimula ulit? Ang sakit-sakit naman nun. Yung taong iniisip mong para sa'yo ay para pala sa iba. Diba? But anyways, ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Ivy na umattend pa ng kasal ng kanyang ex-boyfriend dahil iniisip niya na baka sakaling tumigil na siya sa pag-asa na hindi na mababalik ang dati para matanggap na siguro niya. Sabi dito, basa tayo ng ibang comments. Sabi dito, ganun talaga. Hindi kayo meant for each other. Move on ka na lang. May mas deserving para sa'yo. Masakit pero wala kang magawa hanggang tingin ka na lang.
Free yourself and enjoy life you have now. Sabi ni Ate Vilma. Dapat kasi pinaglaban mo ang pagmamahal mo sa kanya. Sad, pero huli na, kinasal na siya. Dapat hindi ka nalang umattend ng kasal nila para hindi ka na nasaktan. Hindi kayo siguro talaga ang para sa isa't isa. Sabi naman ni Ate Rosie. Bakit ba kasi pumunta ka sa kasal ng ex mo? Ex na nga tapos ngayon iyak-iyak ka. Sabi naman ni Robicel, nagalit na galit. Ba't ka kasi pumunta, girl? Hanap ka ng extra activity sa buhay mo to make you busy. Tapos tanggapin mo ang reality na ang buhay ay ganun lang yun. Umiyak ka lang, sabi ni Ate Elma. So ilabas mo lang daw yan, umiyak ka lang ng umiyak. Hirap no, kapag yung taong gusto mo para sa'yo sana hindi talaga mapupunta sa'yo, no? Ay nako, sabi pa dito, bakit ba kasi pumunta ka pa sa kasal ng ex mo? Sana naisip mo na lang ang sarili mo. Nasaktan ka lang tuloy. Sabi ni Jenna. Move on na lang girl, someday magiging happy ka rin. Sabi ni Nelia. Someday. Malay mo, di ba? And it will happen kapag pinanghawakan mo yun. Focus ka na lang sa sarili mo, Ivy. May ibang taong nakalaan para sa'yo. Darating din yan. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo sa sitwasyon dahil masasaktan ka lang. Sabi naman ni Anna May. Huwag mo daw ikulong, palayain mo ang sarili mo. Sabi ni Anna May. Ayan. Sabi pa dito, maghanap at maghintay. Taray naman ni Dominic. Oo nga naman. Maghanap ka, malay mo makahanap ka talaga ng para sa'yo din, di ba? And maghintay, totoo naman, tama. Huwag mo lang ibaon ang sarili mo sa sakit na nararamdaman mo sa isang taong hindi mo na makukuha dahil nakuha na siya ng iba. Accept the fact that he is not the right person for you. Destiny allows things to happen. Sabi ni Ming, ang sakit naman nun. Destiny allows things to happen. Baka hindi daw talaga kayo ang destined for each other. Sabi pa dito, what you feel is valid. In God's perfect time, you and your heart will be healed. Darating din ang tamang tao for you. Sabi ni Russell. Ayan. Hintay ng tamang pagkakataon. Hanap naman tayo ng comments ito sa ating isang Facebook Live, DJ Kara. DJ Space, K-A-R-A. Sabi dito, nako, nasa huli po talaga ang pagsisisi, sabi ni Ate Jacqueline. Alam niyo, totoo yan, naniniwala ako dyan, no? Hindi lang po siya ang lalaki sa mundo, may nakalaan na para sa'yo, kaya mag-move on ka na. Sabi naman ni Ate Yoli, marami pa daw lalaki sa buong mundo, so move on, move on, move on. But anyways, masakit naman talaga to. Diba? Sobrang sakit naman talaga. Lalo na pinapanood mo yung taong mahal mo na diba, nagkakaroon sila ng wedding vow sa isa't isa. Nangangako siya ng pagmamahal sa isang tao. Na ini-imagine mo, sana ako to Sana sa akin siya nangangako. Sana ako yung kasama niya ngayon sa altar. Pero wala, Ivy Kaya din siguro ganyang kasakit kasi ikaw yung bumitaw. Alam mo na ikaw yung susi sa relasyon yung dalawa. Pero binitawan mo siya. Parang nasa pelikula to, no? Yung starting over again na movie ni Piolo tsaka ni ni Tony Gonzaga. Diba? Bumitaw si ate girl. Tapos pagbalik niya, may jowa na. Kahit anong pilit niya na maibalik sa kanya, hindi na talaga umubra. So ito, Ivy, kahit gustuhin mo man ay maibalik yung ex mo. At kahit balikan mo lahat ng magagandang memories sa sinasabi mo, yung sunset, yung pamamasyal nyo, kung paano kayo nagkakilala, which is very magical, lahat ng yun mananatili sa nakaraan na lang. Kahit anong gawin mo, wala na. Kasi pinakawalan mo siya Kapag pinakawalan mo yung isang tao, dapat kasama doon yung thoughts na kasama din doon, lahat ng memories, ibabaon mo din yun. Kasi iniwan mo na siya pinakawalan mo na At yung mga memories na yun, hanggang doon na lang yun. Kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa ka-magical,
wala na. Hindi na pwede yung dugtungan. Kasi memories na lang siya. Madudugtungan yon, pero hindi na ikaw ang kasama sa pagdugtong nun, kundi ibang tao na. At kapag yung taong mahal mo, na iniwan mo, ay nagkaroon na ng iba, sila na ang gagawa ng memories nila together. Out ka na dun. Yun ang kailangan mong tanggapin. You have to accept the reality na hindi na talaga kayo pwede at hindi kayo para sa isa't isa. Kaya kapag gagawa tayo ng desisyon, mag-isip-isip tayo. Kaya ko ba talagang iwan tong taong to? O nasasaktan lang ako kaya gusto ko siyang iwan ngayon? Kaya ko talagang tanggapin na hindi kami para sa isa't isa at ibang tao na yung makakasama niya? Kung kaya mo, then go. Pero bago ka makipaghiwalay, mag-isip-isip ka din. Diba? Think a million times. Dapat mong isipin na sa ginagawa mong yan, baka mamaya talagang pagsisihan mo. Tapos saka ka magkaroon ng mga realizations na hindi, kailangan ko pala talaga siya sa buhay ko, wala na. Lalo na kung kasal na. Itong story ni Ivy na kinasal na sa iba yung taong mahal niya. Wala ka nang magagawa, Ivy. Ang tanging magagawa mo lang, alam mo kung ano? Accept the reality. Nothing in this universe can stop you from letting go and starting over again. You can do it. Ikaw lang ang magde-decide kung kailan, paano, ano ang gagawin mo. And masakit mang tanggapin, alam nyo totoo yun na hindi talaga lahat ng tao na ginugusto natin para sa atin. Some people and things just aren't going to be meant for you. No matter how much you hoped they would. And letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not part of your destiny. Sincerely,